Rosa. Palakpakan na natin si Saraya. Good morning po. Happy birthday sa Van. Sino po yung umaten na last year sa coaching and officiating? Ayan, meron na po mga old faces, meron po mga new faces. Sino po coaches dito ng elementary? Ayan. Coaches po ng secondary. Ayan. So, ako lang po ay mag-start with my talk. So, ipagpapanood po ninyo, wala po akong kahamon. Ito po sana ay first part. Kaya lang po ay meron po kami inagenda na obligasyon din mag-depend sa office of Marga. Kaya po pala. Ano po? So, tingnan mo lang po muna kung napakinggan niyo po yung nag-talk na first. Ano nga po, paano ako nag-conduct ng basketball training? Ano po yung umpisa? Ano po yung first na dapat? Team. Ano po yung last? Okay po. Ikaw correct mo lang po. Siguro po nakalimutan po ng dalawang kasama. Ang training po ay nagsisimula sa team. At nagtatapos sa gym. Ano po? So meaning to say po, paano mo ba tayo gawa ng letter T? Ang training po ay nagsisimula sa cross. Unahin po natin si God. Okay? So once na pinatawag niyo po ang player, dinala niyo sa gitna ng court, mag-start po tayo with the prayer. Kaya po, nagsisimula po siya sa T. And ends with the G. Huwag niyo pong kalimutan, pasalamatan si God at natapos po ang isang araw. Ano po? So, training starts with a T and ends with a G. Ano po? So, nakaligtaan lang po yun, pero yun po yung pinakamahalaga. Ilapit niyo muna po lahat ng gagawin niyo sa Kanya at ipagpasalamat niyo po kung ano po yung nangyari sa araw na yun sa Kanya. Ano po? So, to start with, alam ko kung diniscuss na kahapon ni Sir Romil at Ticho yung guidelines with the Passerelle rules for elementary basketball. Ang sa akin pong part is not the guidelines, but the techniques. Sa coaching po, marami po tayo naging problema. Last year, marami po akong na-encounter na question, complaints about sa pagpapasok ng tao. Ano po? So, isa lang po lagi ang sinasabi ko. Let's stick with the Passerelle rule. Okay, Passerelle rule, maximum minimum of 1 quarter, maximum of 3 quarters. Meaning to say, a player cannot play for the whole game. 1 entry for the first quarter counted as 1 entry. 2 entry, 3 entry in the same quarter of the same player considered as 1 entry. Example po, pinasok po ako ng first quarter. Inilabas po ako ng 6 minutes. Ipinasok po ulit ako sa less than 2 minutes. Nakadalawang pasok po ba ako? Hindi po. Consider po 1 for that 1 entry. Okay? Sir, pinasok po ako ng 30 seconds. Inilabas din po agad ako ni coach. Considered pa po ba na 1 quarter ang initamo ko? Yes po. Kaya po huwag niyo pong sabihin sa akin na, Sir, nakapasok na po yan ng 3 beses. Oo, 3 beses po siya pumasok within the same quarter. Ano po? So sa 4 na quarter po, kailangan po ay maximum of 3. Dito po sa atin sa DepEd, hanggang elementary lang po, pinatutubad ang Passerelle. Sa high school po, open substitution. Pero sa Manila po, kung po ay sa Manila, ang kanila pong liga is yung 14 under ay under the Passerelle rule pa rin po. Okay? So, sa guidelines po na yun, yung technique lang po na ibibigay ko sa inyo, kung kayo po ay bagong coach,
10 players lang po ang gamitin. 5 sa first quarter, 5 sa second quarter, third quarter, and fourth quarter rumble. Tapos ang polo. Eh, sabi po ng principal ay 12 players. Sige po, 12 players po tayo. Gumamit po kayo ng technique na tatlo. 6-6, 7-5, 5-7. 6-6 meaning po, yung 5 players mo, may isa-subtract isa sa first quarter. Sa second quarter, pasok ka ng another set of 5, may subtract isa. Then, pagdating ng third and fourth, huwag na po kayo magkalala. Open substitution na po kayo. 7-5, 5 players sa first quarter, dalawa po ang isasama. Then, second quarter, ibababad mo na po yung second 5. Then, third quarter, rumble na po. Open substitution na po kayo. Or 5-7, vice versa. Stick kayo sa first 5 nyo, walang palitan for 8 minutes. Second quarter, 5 players, substitution ng dalawang player. So, 5-7. Sir, kailangan paano po namin hindi kami malilito. Gumamit po kayo ng body-body system. Pagpasok pa lang ng bata sa court, alam niya lang kung sino papalitan niya. Sa first and second quarter. Ano po? At kung ibabalik na po yung player na yun, ibabalik nyo na rin po sa kanila para mabilis po ang system. Sir, what if from small school po ako? Pwede po tayo sa 8 players. Pag small school, sa elementary, pwede po tayo sa 8 players. First 5, sa first quarter, yung 5 mo. Second quarter, yung natitirang 3, samahan mo ng 2 galing first 5. Nakapahinga yung 2 mo. Pagpasok kayo ng third quarter, yung 2 mo ipinahinga. Kumuha ka kayo yung 3 mo sa second quarter na original, siya mong isama. And then, pagdating ng fourth quarter, open substitution na po kayo. Yun po ay sa cases ng mga elementary school na maliit ang population. Okay? Sir, what if umabot po tayo sa overtime? Naka-maximum na po ng 3 and 3 ang players ko. Sino pong lalaro sa fourth quarter, sa overtime or sa extension period? Extension period po is part of the fourth quarter. Hindi nyo po kailangan magbilang ng entry hanggang fourth quarter. Yun po overtime or yung extension period po ay part ng fourth quarter. Kaya pwede nyo pa rin po silang magamit sa OT o sa overtime. So, yun po yung techniques na pwede nyo pong gamitin sa pasarel. Especially po at elementary, ang handle ng players. Kasi doon po kami nagkakagulo. Dahil most of the time po, next week po ay officiating. Doon naman po i-discuss kasi ang kalimitan pong nagkakaproblema naman dyan is the coach and the table official sa elementary. Kasi pag hindi po familiar ang table official sa pasarel rule, nagkakaproblema po ang table official at saka po ang coach. Ano po? Then, another thing po, pagdating po sa pasarel rule, huwag nyo pong sabihin, technique na po ito. Ito po yung mga pinagbabawal ng technique. Sinasabi ko na po. Ako po ay nagagalit sa referee at sa table official pag ini-announce nila sa micro po yung entry ng bata. Bakit? That will be my advantage. Huwag mong pakialaman, table official, referee, ang pagpapasok ng kalaban ng player. Discard ng coach. Kung pagdating ng fourth quarter at tampak ako ng malaki at hindi na may pasok ng coach yung kanilang main man, kasi nakatatlong quarter na sila, yun na yung advantage ko. Pwede na ako pumukpok sa fourth quarter. Kaya kung pag iniaalaw sa mind na
Si number 7 po ay nakatatlong entry na, hindi na po siya huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin. Advantage ko yun. Nangyari po yan sa akin against Kalambasi. Ang kanila po talaga bread and butter ng team nila, yung kanilang dalawang malaki. Ang Batangas po ay tambak ng first, second, third quarter. Pagdating ng fourth quarter, hindi po pinapasok yung dalawang malaki ng Kalambasi. Doon na po pumasok yung advantage natin. Kasi, alam po natin yung rules. Okay, sasabihin po ng iba, sir, bakit hindi sinabi? Yung po kawalan ng kaalaman sa rules or sa batas ay hindi po exception sa batas. Tama lang po. Sila po din ang mga nagdadrive ng sasakyan. Diba? Hindi po porket hindi mo alam yung batas, ay exempted ka na sa batas. Yun daw, minsan lalo sa ito yung pasawat. Ano po? Kaya po, ang sinasabi natin is, gamitin mo advantage yung alam mo against your opponent. Hindi po yun panggugulang. Yun po ay taktika. Ano po? Kaya po, mostly, sa elementary po, yung pinaupo po namin sa table official, pagdating ng crucial games, ay yung mga veteran na. Yung talaga po kahit senyasan lang po is alam po kung sinong pumasok, sinong lumabas, anong ginamit na technique ng coach during the game. Ano po? Yun po ay ina-apply lang sa elementary. Once again po, ang pastoral rule po ay ina-apply lang sa elementary at hindi po sa secondary at saka sa basketball. Ano po? Tapos na po. Okay na po. Ako po'y magtutuloy-tuloy na. Yun daw po hindi pa nakaka-register, pwede po kayo pumunta dito sa unahan para po may habol dun sa yesterday po attendance. Ano po? Kinukuha na yata po ng mga taga-TWG. Dito na po kayo. Okay. So, ako po hindi diretso na. Ako po'y pagtsagaan nyo na. At ako po'y absent kahapon. Lahat po ng toko kaya kayo papakat ngayong araw. Ano po? Pero mostly naman po is, alam ko po kayo yung nag-tune up games na nagpa-practice game na nagsisimula na ng train. Ano po? So sabi nga po, kalaban mo ang oras. Lalo po sa atin ngayon, nagsabay-sabay po ang sports, may research, may journalism, ano po. So, hindi na po tayo lalagay kung saan. Ako po ay nag-coach na ng journalism. Kaya pala po yung 4 kong contestant ay natawa. Kasi po ako'y nakapito pa. May pito pa po ako sa liig. Sabi, sir, ano ba? Kailangan na namin ng time out at nakapito pa pa. Ano po? Kasi po, mahirap po talagang i-manage ang oras. Especially kung kayo po ay coaches ng multi-activities. Hindi ko naman po sinasantabi ang secondary, pero mas maganda po ang lagay ng secondary. Especially kung kayo po ay nasa MAPE department. Sa amin po talaga sa elementary, kung ano pala, doon ka. Wala kang kantin teacher, doon ka muna. Wala ang gwardiya, sa gate ka muna. Ano po? So, kaya po, ramdam na ramdam po ang trabaho. Napakabigat po ng pressure, lalo po at mataas ang expectation sa iyo. So, alam mo kung nagsimula na kayo ng trainings, and then, kasabay nga po yung ibang event, and then at the same time, kailangan nyo po mag-focus dito sa sineseminar natin kasi gagamitin na po siya sa 23 to 25. Okay? Kaya lang po, maniwala po kayo at sa hindi.
naniniwala po sa kasabihan na coaches are not made. Coaches are not good. They are made. Ano po? Kasi ako naman po ay nasa stage na ng coaching, pero ako po ay nagsimula din sa walang-wala. Ako po ay nag-start sa DepEd ay 2007. Ako po ay naging coach ng 2000. Ako po ay referee ng volleyball ng 2007 at 2008 na wala pong kaalam-alam doon sa laro ko. Hindi po ako naglalaro talaga ng volleyball. Pagdating ng 2009, doon pa lang po ako nakitaan ng supervisor ng potential sa basketball. And then 2010, luckily, nakapasok po kami na 2010 po kasi ang first na division meet, yung wala na pong unit meet. Luckily din po, malakas ang players, selected players, nakarating po tayo sa higher meet. Kaya po, kung itatanong niyo po na coaches is nakakasalang po yan through experience. Kami po ay marami nang naging kasamang coaches. Ako po ay nagsimula sa pinakamabuti ang buhok na coach hanggang sa coach na walang buhok. At ako yata po yung papunta na rin po sa walang buhok at sa mabuti ang buhok. Ano po? Nagsimula po kay Sir Kita Puti ng Santo Tomas City. Sir Sanchez ng Santo Tomas at kay Sir Patruis ng Calacas. Then nakasama ko na po sina Sir Chris Magtalas ng Kalagdag, Sir Eric ng Lemery, Coach Peter ng Taal, and then yun na po mga naging coaches na nakasama namin from Manila. Ano po? And hanggang ngayon po, still, nag-aaral pa rin. Nag-aaral pa rin po about coaching, about techniques. Marami po kasing napapanood sa YouTube. Marami pong napapanood sa Facebook na about basketball. Ang pinakamatagal po doon is pag-evaluate kung yung bang napanood mo ay applicable sa bata mo. At yung bang napanood mo ay kayang i-perform ng bata. Nakakita ka sa YouTube ang ganda ng play. Nagdada. Ang eskwela may elementary. Hindi po ako. Ano po? Yun po kasi yung matagal. Yung pag-aaral lang na panood ko at kung yun ba ay applicable sa bata. Second po, alam niyo po ba kung ano yung mga sinasabi doon? An example, ball screen, box screen. Lalo sa bata mo, ball screen, ball screen. Eh, nasa stretching ka pala. Sabi ng bata, ball screen. Nasa stretching pala. Backpick, backpick. Kaya itinitry mo yung depensa. Ano nagka-backpick sa depensa? Ano ba? So, dito mo papasok yung familiarization of the basketball glossary. Medyo madami po ito, pero hindi mo na po siya iisa-isahin. At least po, kung narinig na po yung mga words na yun, at least may idea po kayo kung saan ginagamit. Pero mostly po, hindi pa rin nawawala yung mga salitang kalye. Yun po kasi yung mga natatandaan ng bata. Yung salitang kalye na ginagamit sa basketball. Maririnig niyo po yung coach sumisigaw, sunahin nyo, sunahin nyo. Ibig sabihin po, is-zone defense. Ang bata ko, pag naka-depensa mo, sumigaw ng sunog, sunog. Nakatingin po sa akin. Kasi ako po yung sunog.
Hindi po. Kaya po tumitingin ang mga yun sa akin kasi alam po nila na kailangan namin magpalit ng depensa. Sinusunog na po ng kalaban yung depensa namin. Kaya po kayo sigaw ng sunog. So yun po yung mga terms na salitang kalye na alam na alam ng mga bata. Pero as times goes by, nag-a-adjust tayo, nag-a-adjust ang basketball, nag-a-adjust ang players, kailangan natin makakuha. Dati po, ang tinuturo sa basketball, yung pagtira ng malaki. Basic na pagtira sa malaki. Ngayon po ang uso ay Stephen Curry range. Doon po sila nagsisimula sa malaki. Ano po? Tapos ito pong PBA, pasabay-sabay pa, may 4-point line. May 4-point line na po. Ay, dinalo na ang batay sa 4-point line. Ano po? So, kaya po, yung evolution ng basketball ay napakahirap po talaga. Especially po, kung kayo po ay nasa grassroots. Opo, nabulong po yung kasama ko sa loob. Masama po loob talaga namin alawin ng mga. Nadali ko sa 4 points ni Rubio. Opo. Hindi po kami nakatulog kagabi, kaya po ano po yan. Alawin ng mga. Ano po? So, especially po kayo nasa grassroots, napakahirap po mag-adjust. And pasintabi lang naman po, kung sino pa po yung nakukuha mong players na magagaling. Kaya po kung kayo po ay gagamit ng mga terminologies na to, ay, sabi ng bata sa akin, Sir, di ba nakabili yun? Spell, wala, good. Anong position mo? Shooting guard. Spell, hindi yun, bakuho ako. Okay, yun po kasi yung kalimitan. Pero hindi po natin maitatatwa na meron talaga pong bata na napakataas ng basketball IQ. Kami po ni Sir Eric, kilala po namin si Kevin Kiambao. Si Kevin Kiambao po ay tagilid sa academics. Kaya napakataas ng basketball IQ. Yan po ay kaya hindi nakalaro sa Lasal last year ay may kinukuha pang units sa grade 12. Yung po ito. Pero kung ang pag-uusapan po natin is the basketball IQ, napakataas po ng basketball IQ ni Kevin. Ano po? So, panoorin nyo na lang po. Tingnan po natin kung mayroon kayong mga terminologies na hindi alam dyan. Pag mayroon po akong hindi alam, sasagutin po sa Eric. Yan, air ball, alley-oop, alternating possession rule, assist, backboard, the backdoor cut. Huwag nyo na po picturean. Okay lang po yan. Yan po ay hindi ko kailangan sa uluhin. Yan po ay kailangan nyo lang makita kasi yan po ay ginagamit ng mga terminology sa basketball. Okay, first of all po, ang ipaliliwanag nyo po sa players nyo, saan po ba kayo nagpapractice? Para? Sa court. Sa court ng barangay. Sa court ng school. Okay. Bago po kayo magsimula na practice, training, ipaliwanag niyo po ang court ay nasa ilang bahagi. Meron po tayong 10, yung half court po ay 20, yung po may free throw line ay 30, at yung baseline po sa kabila ay 40. Or, meron lang po gumagamit ng 25, 50, 75, 100.
Ano po? So, yun po kasi yung mga terminologies na ginagamit namin pag may during the game. Kaya kung kayo po ay kalaban namin, magigets nyo na po ang sinasabi ko pag sumigaw ako ng 50. Ibig sabihin po, pag naka-50 ako, ang depensa ko ay magsisimula pagtawid nyo ng bola sa half court. So, hindi nyo po alam yung 50, hindi po kayo makakapag-adjust ng opensa nyo kung paano nyo lulusutan yung depensa ng 50. Pag sumigaw po si Sir Eric ng 75, nandun po sa may free throw sa kabilang court ang depensa niya. Pag sumigaw po yun ng 75, nandun po ang depensa. Yun po ang gagawin nyo ng adjustment kung paano nyo malulusutan yung depensa from the 75 going to your front court. Ano po? So, yan po yung mga common terminologies na ginagamit ng mga basketball coaches during the game. Meron pong gumagamit ng 10, which is the full court. May gumagamit ng 5 considered as 50. Meron pong gumagamit ng 32. Ibig sabihin po, naka 3-2 defense. May gumagamit po ng 21. Siya, tatlong player. Hindi po. Pag sinabi po 21, ibig sabihin po, yun ay 2-2-1. Kaya po, ang tinatawag lang po namin, yung dulo, yung 2-1, which is the 21. May gumagamit po ng 12, which is the inverted. Naka-1-2 po naman po. Yun po yung mga terminologies na ginagamit ng basketball coaches. Kaya po kayo magtataka. Maririnig niyo po si Sir Eric sumisigaw ng ibigay mo sa 45. Ang 45 po is yung 45 dito. Ibig sabihin po, ang re-receive ng bola yun nasa 45. Sisigaw po yan, dalhin mo ang bola sa 0. Dito po. Ay, sorry. Doon po. Doon po ang 0 sa corner. Dalhin niyo ang bola sa 0 sa corner. Ano po? Okay? Natalo ko ang point ka ng Taal last year, 1 point. Nung natalo ko ang point ka ng Taal, nagmunas po siya ng pawis yung malabang. Parang grabe yung pinawis mo. At least 1 point. Panalo ay panalo. Ano po? Then, yun pong sinasabi kanina ni Sir Eric na ang inia-advise na po ngayon is man-to-man defense. Sino po sa secondary gumagamit na ng man-to-man defense? Or gumagamit mo kayo ng traditional pa rin na set-up defense? Wala na pong problema doon. Ang basketball elementary ko po sa Central, sa aking school, sa Cuenca, yan po ay elementary. Ang ginagamit na po ng mga yung depensa is man-to-man. Pag may nakakita ko sa akin, sasabihin, Sir, ang hirap naman ang pinagagawa mo sa bata. Elementary yan. Nakaman-tuman ka. Buong laro, nakaman-tuman ka. Ang nakikita lang po ng mga observer at saka basher po ay during the game. Hindi po nila nakikita yung before. Hindi mo po pagagawa ng mga yan ng man-to-man defense ng buong laro kung hindi ko po sila na-i-condition for that kind of game. Ano po? Ang isa pa po lang nagiging problema ko is paano po di ba po, may scrimmages. Pag sila po ng bata ko, sila po nag-i-scrimmage. Ang ganda po ng nagiging scrimmage. Nakikita ko kung paano mag-lockdown defense yung player na yun, paano siya gumamit ng isolation, paano siya gumamit ng pick and go, paano siya gumamit ng pick and roll. Nakikita ko po yun. Ang problema ko po is pag-tumulak na ako. Hirap-hihirap ko sa elementary ang gumagamit ng man-to-man defense. Hindi ko mo ma-evaluate ang player ko pagdating ng tune-up games kasi nilalabanan po ako ng kalabang ko ng
zone defense, full court defense, wala pong lumalaban sa akin ng man-to-man. So, pagdating po namin sa school, mag-a-adjust po uli ako. Kailangan po mag-set na players na gagamit ng zona para lang ma-execute yung offense namin against the zone defense, against the 131 defense, against the full court defense, against the 50 defense. Ganun po kabigat ang magiging trabaho ng coaches. Pagdating po sa evaluation, doon po lalabas lahat. And at the end of the day, kailangan nyo po mag-usap ng assistant coach mo or your coaching staff mo. Ano ang gagawin natin for the next day? Sabi nga po ng Ma'am Lee, huwag daw po natin hayaan na ma-board ang players during practice. Pero napakahirap po sa part ng coach na pagsabay yung enjoyment and adjustment, lalo na po at palapit na ng palapit ang competition. Ano po? Sabi nga po nila sa winning culture, ano po ba ang inyong purpose ng pagsali? Participation, winning, o the championship crown? Iba po ang mindset ng just participating. Iba rin po ang mindset ng coach just to win. And iba rin po yung mindset ng coach to have the crown. Yun po ang napakabigat sa coaching. At lagi niyo pong tatandaan yung pinakamahalagang words sa basketball. Pag nanalo ang team, magaling ang players. Pag natalo ang team, bulok ang coach. Tanggapin niyo na po ang katotohanan dahil kayo po ay narito na sa coaching. Sanay na po kami na. Hindi pa po kami sikat. Marami na kaming bashers. Ano po? Marami na po kaming bashers. Especially, minsan, ang nagiging basher ko pa, minsan po, akala mo kasi nila is napakadali na mag-train ang players. Basketball court is the extension of the classroom. Kung ano po ang bata sa loob ng classroom, ganoon din po ang set-up sa basketball court. Sa loob ng classroom, teacher-pupil relationship. Pagdating sa court, na iba lang po ang tawag, coach-players relationship. Ano po? Kaya naman po kayo magiging relasyon sa player. Kasama po. Ano po? Okay, so these are the common terminologies, the back screen, the ball fake. Kasi po pag yan inisa-isa ko po sa inyo, masyado po tayo magiging mahaba. Pero yun naman po ay madadaload nyo sa internet. Makikita nyo po siya with may kasama pa pong video. Kung paano po nangyayari. Okay? Then, ayan na po. Kasi later on po, kaya po hinahabol namin ni Sir Eric, before, konti na lang po rin, bago po tayo mag-lunch break. Bago po mag-merienda, maya-maya, is, after merienda po is, yung mismong training na po. At saka po yung mismong mga set-up plays. Ang i-discuss na po namin ni Sir Eric. Kaya po ito ay mga panghapyaw lang. Yan na lang po. Hindi ko na po siya iisa-isahin. Tingnan nyo lang po siya. Diba? Diretso na lang.
Dumako naman po tayo sa isang napakalaking problema ng coach. Ano pong napakalaking problema? Huwag nyo sasabihin pinansyal, pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo. Ito po yung pinakamabigat na nagiging problema kung ikaw po ang coach. The sports parent of conduct. Hanggang saan po ang boundary ng magulang during the day. Napakarami na po namin experience dito. Bigyan ko po kayo ng example. 2010, nagpalaro pang bansa po ako. Kumuha po ako ng 6 na players from Batangas, isang player from Santa Cruz, Laguna, isang Santa Rosa, isang Lucena, isang Quezon, at 2 Rizal. Ang ginawa ko po sa Rizal ay yung Bordeos at saka po yung Tagala. Ang sabi po sa akin ng coach na San Beda Rizal, hindi daw po pwede yung Tagala kasi daw po ay magpapatuloy. Magpapatuloy sa iyong bata. Sabi ko, sige po, tuloy ko na lang po yung number 13. Sabi ko, sir, hindi po pwede. Bakit? Kasi po yung number 13 ay Tagala din po. Magkapatid po yun. Isang grade 5 at saka isang grade 6. So meaning to say po, to make the story short, yung 11 players po ako. Going to pala ng pambansa. Tumawag po sa akin ang Sir, meron dito isa pang player ang Lucena, Bigman. Baka gusto mo. Nakalaban ko po ng quarterfinals ang Lucena. Nakita ko po yung laro ng bata. Hindi po siya asset. Liability po siya sa depensa. Asset naman po siya sa offense. Kaya lang po, liability po siya sa depensa. Ang bagal po niya, ang bigat po ng paa niya, hirap na hirap po siya tumakbo sa transition. Kaya kung i-evaluate mo, siya po ay liability. Ang sabi po sa akin ng best supervisor, sir, isama mo lang ang bata ko. Kasi po, kailangan po ng bata expose sa palamang pambansa para po pag siya ay nag-apply sa high school, sa isang exclusive school, meron po siyang pang-profile. Nakita po. So, sure. Pero hindi ko po tinanggap. Hindi ko po tinanggap. Kasi po marami pa po darating. Marami po po darating. Hindi po. Kasi ang iniisip ko po doon, ang training. Mahihirapan po ako. Mahihirapan po yung trainer ko, mahihirapan po ako sa coach. Baka po hindi namin nagbigay yung expectation na Region 4A sa basketball University. Then, naulit po siya ng 2014. Nakarating po ulit ako ng palarong pambansa as a trainer na po ng Batangas Province. Ganun po ulit. Hindi pa po nabubuo yung line-up, may tumawag na pong Tagalaguna. Ganon din po yung kanilang kailangan, na kailangan ng bata ang credential para makapasok sa isang school sa Manila. Mas maganda na po ang offer. Hindi rin po namin tinanggap. Nag-stick pa rin po kami doon sa line-up na binigay sa akin. Kasi po, once na meron po kayong nangyaring ganyan, mas mabigat po ang hihilingin ng parent na yun sa Nakalas po ba kayo? Yung merong parents na supporting financially at meron naman po parents na supporting physically at meron naman po parents na kaya lang nandun is to see
his son enjoy the game of basketball. So, doon po tayo ngayon sa code ng parents. Yeah. Number 1, remember that the child are involved in sports for their enjoyment, not yours. Huwag niyo pong ikumpara ang anak niyo sa inyo. Kung kayo po nung papataan niyo ay palarong pambansa, kayo po ay player ng interbarangay, huwag niyo pong ikaw. Hayaan niyo kung ang anak niyo ay mag-enjoy sa laro na gusto niya. Kami po ni Sir Eric, parehas lalaki ang anak. Ang kanya po ay grade 6, ang akin po ay grade 5. Yung anak niya po naglalaro ng basketball. Masaya po ako na makita yung anak niya naglalaro ng basketball. Ang anak ko po ay hindi naglalaro ng basketball. At hindi ko po siya pinipiling maglaro ng basketball. Para lang po sa aking satisfaction. Kung ano po yung ayaw ng mami niya sa akin, yun po yung gusto niya. Baka mami po ayaw po ng asawa ko na ako yung nagko-coach, ayaw po ng anak ko mag-basketball. Lahat po ng ayaw ng asawa ko sa akin, ay po ang sinusunod ng anak ko. Kaya po, huwag niyo pong puwersahin. Ay, mali pala. Hindi pala kayo sinasabi yung magulang. Ano po? Hayaan po ang anak mo ay mag-enjoy. Sabi ko nga po sa players, pag nag-e-enjoy ka pa sa paglalaro ng basketball, pilitin mong mag-improve. Pero kung hindi ka na masaya sa larong basketball, maluwag ang mundo. Hindi sa basketball lang iikot ang mundo. Pwede kang humanap ng ibang bagay na magpapasaya sa'yo. Di ba? Tama ba sa'yo? Hindi ka tatay. Sumasaya ka sa iba. Sa ibang bagay. Number 2, respect all decisions made by coaches, referees, and officials. Yan, lumo tayo Minsan po kasi, yung parents ay gato sa coach. Sabi mo, traveling. Sabi mo, traveling. Gumigil ka, sabi mo, traveling kanina pa. Traveling kanina pa. Hindi na po pala. Ako po, meron po ang team player niya. Inabot ko ni Sir Orly, yung batang iyon. At inabot ko rin po. Yung batang yun po ay napakagaling maglaro. Grade 5 palarong pambansa. Grade 6 palarong pambansa. Ang naging problema po namin ay yung kanyang ama. Championship game po namin sa Santa Cruz, Laguna. Tineknikal yung anak. Biglang tumalong sa loob ng court yung ama. Alam niyo po, sino yung boss? Si Sir Luis. Hindi ko mo inabot Patalo na nung makakita mo. Si Sir Luis po, mabilis ang kuyo Pagkakata mo, masusunod na. Yun, inabot niya sa gitna na. Yun po. And then, doon na po nagsimula yung frustration ng bata. Kung frustrate po siya, hindi dahil hindi niya magawa yung ginagawa niya sa court, kundi dahil nahihiya siya doon sa ginagawa ng kanya. Ano po? So, yun po yung isa. Kaya po sa DepEd, sa division meet, kahit po sa district meet, hindi po namin hinahayaan na mag-complain ang parents sa officiating na referee. At sabi po, kami po kahit maliit na South Office, kwenta, hindi po kami pumapayag na ang pipito sa laro ay hindi DepEd. Kami pa rin po mga teachers committee. Para po makontrol namin yung makontrol po namin yung crowd. Kasi minsan po, nagpapagulo sa laro is the crowd or your laro. Ano po? At hanggat maaari po, ayaw po namin pagsama ng elementary
during, ayaw po namin papanoorin yung elementary natin pag may laro ang high school. Kasi nga po, ang nakikita po nila is yung, di po nila nakikita yung mga magagandang side ng player na naglalaro. Ang nakikita po nila yung mga panonood kung paano, alam nyo lang po yun. Ano po? Next is, be a role model by supporting your child. Do not coach your child in games or in trainings. Hayaan po yung coach. Hayaan po yung trainer na siya ang facilitate ng training. Kasi at the end of the day, ang mag-coach din naman po niya ay yung coach at hindi po kayo parents. Pero natutuwa po ako doon sa mga parents na napaka-supportive in terms of their sa progress po ng team at sa progress po ng kanilang mga anak. Ano po? Then, applaud their work and hard work as well as success. Then, avoid criticizing any players on the pitch or at the training. Meron po kasi sinasabi na nagagalit dun sa isang player kasi nga po, ayaw daw po sa akin ng kanyang anak. Tandaan niyo po, yung pong bata na kinagagalitan ng magulang na yun, ay may magulang din. Hanggang sa ang mangyayari na po, magulang sa magulang na ang mag-aaway. Hanggang sa magkakakamata na po yun ang bako. Hanggang sa imamarites na po ng isa, dun sa isa na si ano ay ganito. At ikaw naman na coach, pagbalik mo sa school, stress ka. Kasi ang dami mong iniisip pag the training, tapos di mo pa alam kung paano mo inoperate ko sa mga co-teacher mo, yung namarites mo. Di mo alam kung mauunahin yung pag-a-adjust na play o i-chismis mo muna sa co-teacher mo, yung nakuha mo chismis doon sa court. Diba? Yun yung mabigat sa lahat. Then, do not force your child to participate in sport. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Do not be rude towards player and other parents, coaches, and officials. And always applaud the opposition as well as your team. Kayo po, tayo po bilang magulang, turuan po natin ang mga anak na gain friends through sports. Hindi po gain enemy through basketball. You gain friends through the game of basketball. At the end of the day po, marami po, mahaba pa po ang kanilang magiging lakbay sa laro basketball. Ano po? Kami po ni Sir Eric dun sa FPJ Cup ay masayang-masaya. Na makita yung mga dati nating players, na sila yung naglalaro, nagre-represent ng kanilang bayan, na sila yung naglalaro, na yung skill and attitude na meron sila noon ay daladala pa rin nila hanggang sa ngayon. Meron man silang nagawang hindi maganda, hindi sila takot na humingi ng pasensya or humingi ng tawad sa iba't ibang bagay na nangyayari dahil lang po sa passion at intensity of the game we love most, which is basketball. Ano po? Hindi po talaga yung maiiwasan part po talaga yun na basketball. So ano na po yung napakita kanina ni Sir, pinakita ko, example ni Sir Eric. Talaga po sa basketball is height is mind. But heart over height is more powerful. Ano po? Height is mind. Hindi mo kayang ikita ang laki ng kalaban. Pero kayang ikita sa bata yung heart, yung puso sa laro against those giants. Hindi po kami nakapuhin dyan. Pero hindi po kami tinuro. Nakalaban po namin ang Cavite, lamang lang po ang Cavite ng 8 points sa akin. Hindi po kami sa ako lang po.
Ang nakalaban po namin na Laguna, sila po nag-champion. Ang lamang po ng Laguna doon sa nakalaban nila sa championship is more than 10. Nung kami po ang nakalaban ng Laguna, ang lamang lang po sa amin ng Laguna ay 7 points. So, ang lagi kong sabi ko sa mga batang mahayahay, leveling, na nag-represent po sa atin sa RAA, heads up. Heads up. Huwag kayong umuwi ng nakatungo. Babalik tayo sa isang taon, stronger. Bibigyan ko na po kayo ng mahapiyaw. Ang naiwan pong player sa Mahayahay Colors ay Ani na nag-RAA. Kaya po kung ako po ay tune up, mas gusto ko po tune up sa leveling. Kasi sila po yung magiging barometer ng team ko kung hanggang saan ako. Yun nga po yung sinasabi ni Sir Eric, huwag yung ilaban ng players nyo sa mas mahina sa kanila. Ilaban nyo sila sa mas malakas sa kanila. Para meron kayong makikita result, para meron kayong kayang i-evaluate, at meron kayong kayang i-adjust. Ano po? Ayan! Welcome to the new world. Sabi ni Sir Eric, skip slide. We coaches before practice and we coaches during practice. Ako po yung nakakalimot. Ang basketball court po kasi sa school namin ay katabi ng primary. Pag nagpa-practice po ako, pag sumisigaw po ako sa court, tumitigil po yung grade 1 to 3 ng klase. Nakasilip sa bintana. Isa na lang po nasasabi ko, sorry. Sorry po, kaula. Kasi kailangan po talagang sumigaw. Kailangan po talagang ipakita sa kanila kung gaano makapassionate sa ginagawa niyo. Kaya po pag kayo ay nag-practice ng players niyo at ang dala niyo po ay pito, may mararating ang team niyo. Pero pag nagpunta po kayo sa practice at ang dala niyo yung Silvia, alam na po. Alam niyo na po kung ano susunod. Ano po? So, just ay, hindi po. Pag may dala po kayong Silvia, ilayon po kayo sa Eric, na makakatuloy ng Silvia yan. Ano po? Yan po ay championship namin na inter-division. Itinigil po ang laro. Dahil sa kanya. Hindi po. Alam niyo po kung bakit? Nagalit po yan sa player. May out kami, nagalit sa player. Sumipa. Sala. Doon tumama sa water jug. Namumula ng tubig sa court. TV ang laro. Pati bata, iyak. Hindi dahil namura. Wala nang bakit. Sinipa po niya ang water jug. Pati po ako, hindi na po ako naka-emit. Baka po ako sunod na si Paket. Hindi po ako tinapos. Kaya, gawin mo lang kung light ng konti yung sinasabi ko. Ano po? Kaya kayo po dumadami ang referee na baba. Kasi sila naman po yung madaling makakita ng mali. At never po sila kumapit. Correction po. Sabi po kasi ni Coach Maray, magaling ang babae na ngayon dahil magaling sila pakakita ng mali. Mali po. Lahat ng babae nakita, mali. Mali lahat, mali. Kasi lalaki hawak, mali, lalaki. Agree po sa akin lahat ng coaches na lalaki. Pero hindi po agree lahat sa akin ng coaches na lalaki. Ano po? Pero, ganun po talaga.
Minsan po masakit yung patutuwa. Nananadya. Okay po? So at the end of this day, as coaches, we realize that if you are not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. In learning, you will teach, and in teaching, you will learn. Because the true purpose of a coach is, coaches does not teach basketball. Rather, coaches teaches life in the game of basketball. Ganun po tayo bilang coach. Bilang teacher, bilang coach, tayo po ay gumagawa ng paraan to prepare our pupils to face the real life. Baka po isa ito, basketball, sa makatutulong sa ating estudyante para maabot ang kanilang pangalan. Marami po tayo naging players sa Batangas na nagtitraining para sa naging players para makagraduate ng college at makakuha ng magandang trabaho. Ginamit po nila ang basketball para po sa makatapos ng pag-aaral sa scholarship. So coaching is a calling. Your players will break your heart. Your colleague does not consider you as a real teacher. Your critics roast you on social media, and your work countless are for low pay. What keeps you going is changing lives, and that is coaching. Okay? And at the end of my talk, mahirap po talagang maging coach. Pero ito po, nakita na ng iba last year. Okay? Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Ito po ang screensaver ng phone ko. Always keep your wife's picture as your mobile screensaver. Whenever you face a problem, see the picture and say, if I can handle her, I can handle everything. Good morning, everybody. Salamat. Oh, yan po. Isa pa po palakpak para kay Sir Ryan. Talaga po na-share po lahat niya ang kanyang mga experiences being coach of our division of Batangas. Po, sana din po ang kanyang mga inspirasyon na naibahagi ay maging inspirasyon din po ng bawat isang participant na natin po sa ating seminar training. Okay, announcement lang po, announcement. Tinanong po namin regarding po sa DTR para po sa service training ay